Bantay sarado ng mga otoridad ang Tacloban Airport pati ang karagatang nakapaligid dito. Magkatuwang na nagmumonitor ang Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group. At may live report sa Emil Sumangil. Emil. Magandang hapon, Lala. Binigyang pahintulot ng pamunuan ng Philippine Coast Guard Eastern Visayas at GMA News para makasama sa kanilang tinatawag na Security Protocol Operation sa tatlong karagatan sa paligid ng lalapagan ng Santo Papa sa Biyernes. Sakay ng bagong patrol boat ng PCG, inikutan namin, Lala, ang Cancabato Bay, San Pedro Bay at San Pablo Bay. Inikutan ang critical areas, lalo na sa shoreline ng Paliparan. Ito yung Daniel Romualdez Airport at ang paggaganapan ng misa sa tabi ng airport. Tinumbok ang mga fishing bangkas at vessel, binigyan ng mga krokis o yung tinatawag nating mapa, Lala. Nakasaad dito ang no fish zone. Kinausap ang mga mangis ang nasa laot at sinabihan na pagsapit ng Biyernes, alas 6 ng hapon, hanggang alas 6 ng hapon din, kinabukasan ng Sabado, bawal silang pumalaot muna. Sa interview, Lala, sa GMA News sa mga mangingisda, wala raw problema dahil ang bisita naman ay sadyang dapat bigyang respeto at pagkilala. Humiling sila na kung maaari masagad yung kanilang pangingisda ngayong hapon para naman may bangkong ulam pagsapit ng no fish period. Hindi naman masyado idinetalye ng Philippine Coast Guard ang latag ng security preparation para hindi maisaalang-alang ang seguridad. Lala, pero sa aming pagpapatrolya kanina, kasabay rin nating namataan ng paglipad sa himpapawid ng Cancabato Bay ang dalawang chopper ng Presidential Security Group. Weather update lang muna, Lala, dito sa sentro ng Tacloban City. Tumigil yung pag-ambon at bagyang umigi ang panahon. Lala. Napakagandang balita naman yan para sa ating mga kababayan. Yun nga sana yung sunod kong tanong. Kung sa Biyernes pa ipapatigil ang pangingisda dahil sa banta ng masamang panahon, posible bang mapaaga ang pagbabawal sa mga ngisda na pumalaot dahil delikado at magiging maalo ng dagat, Emil? Nakahanda, Lala, ang Philippine Coast Guard sa pakikipagtulungan nitong maritime group ng Philippine National Police na muling magpatupad ng no-fish zone. Partikular na yun rito, yung pagbabawalan sila na pumalaot dito sa mga karagatang aking nabanggit kanina para hindi rin maisaalang-alang yung kanilang kaligtasan. Pero bago i-prioritize, Lala, itong weather condition dito sa area, tinitiyak ng Philippine Coast Guard at ng Philippine National Police na magiging tututukan nila at magiging mahigpit sila pagdating sa pagpapatupad nitong tinatawag na nilang no fish period sa oras na pumasok na yung ipinagbabawal na oras na pumalaot yung mga kababayan nating mangingisda dito sa area ng Tacloban. Lala. Nabanggit ba sa'yo kung ano yung kanilang magiging pangkabuhayan dahil matagal-tagal rin na oras yun na hindi sila pwedeng mangisda o magdo-double time na sila bago pa maban ang kanilang pangingisda sa Biyernes, Emil? Tatlong kababayan nating mangingisda ang nakaparehab natin kanina, Lala. Pare-parehos yung kanilang sagot. Ang sabi nila, bigyan na sila ng pagkakataon na kahit paano ma-extend yung fishing hours nila ngayong hapon para daw may maibangko silang isda at maiwis pa ni kanilang pamilya. Bukod pa rito, siyempre, yung kanila namang ibebenta para naman maging pera yung isdang kanilang nakuha sa karagatang sakop dito ng Tacloban City. Lala. Nabanggit mo din na okay naman, peaceful so far. Wala rin namang mga intelligence report na maaaring magbanta o manggulo gamit ang ating karagatan, Emil, dyan sa area na yan. Tama yan, Lala. Ayon na rin sa Philippine Coast Guard, hanggang sa mga oras na ito, wala naman silang natatanggap na threat o doon kung pagbabatayan yung mga intelligence report na kanilang natatanggap. Pero hindi daw sila magbabaka sakali at patuloy na tututukan ang sitwasyon pati na yung paglalatag ng mahigpit na seguridad bilang paghahanda pa rin ng pagdating ng Santo Papa Francisco dito sa area ng Tacloban at Talo, Leyte. Lala. Maraming salamat, Emil Sumangil.